Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Dating Governor Luis Chavit Singson, may revelasyon, mayroong pasabog tungkol dito sa karakter ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam naman natin sa panahon ni Bongbong Marcos, talagang naging talamak ang mga korupsyon, lalong-lalo na sa ghost project ng DPWH. Talagang sinamantala yan ng mga nakapalibot sa kanya. Kaya dito, may mga binulgar pa rito si Luis Chavit Singson, si dating Governor Chavit, tungkol dito sa mga nakapaligid kay Bongbong Marcos na nagpapatunay na talagang sinalaula, naging talagang garapalan, talagang, alam niyo yun yung, ano ba pinaka-worst na salita pa doon? Naging masyadong gahaman, pagkuha ng proyekto sa gobyerno. So ito, panoorin po natin kung ano yung mga revelasyon ni dating Governor Luis Chavit Singson. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Gusto ko lang itong importante kasi itong maintindihan natin itong revelasyon ni Governor Chavit, di ba? Na yung favorite contractor ni Marcos lumobo ang Biruin mo, meron palang paboritong kontraktor itong si Bongbong Marcos. Maliban sa, alam niyo yun, sa dami ng pwede niyang makulimbat ba, di ba? Sa dami ng pwede niyang kuhanan ng kickback, meron pa pala itong paboritong kontraktor. So, ibig sabihin, kung paboritong kontraktor, posibleng ito ay malapit sa kanya. ang proyekto. Ito yung hindi ko magets eh. Tama si si retired General Pokis. Ito yung mga matitindi yung ginawa. Bakit hindi ito yung kasuhan? Hindi ito yung ipakulong. Pero ang ipapakulong mo yung bumabatikos. Napakamalaking katarantaduhan nun, mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano katindi nito. Malalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsal pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Konsyal pa lang, favorite contractor na ito ni Marcos. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction. Isipin mo mayor na, meron contractor pa rin siya ng gobyerno na pinagbabawal. Ayan po yung napakalinaw ng pagkasabi ni Governor Singson, ni former governor. Mantakin mo, mayor na daw. Itong kaibigan ni Marcos, nakakatanggap pa ng proyekto sa pamahalaan. Allegedly. Ganong katindi. At ito nga, ni-research din mismo ng bilyonaryo. Totoo ba yung sinasabi ni Governor Chavit? Kasi remember ito po'y hindi lang basta-basta akusasyon. Ito po'y may ebidensyang inilabas si Chavit. At pinag-aralan din ng bilyonaryo, sinisigurado, totoo ba yan? At ito napatunayan nila. Matindi. Tsaka ang isang tanong dyan, paano nakakalusot? Kung alam naman natin sa batas na ang isang government employee, especially mga politiko, alam ko na hindi dapat sila nakikipag-deal pagdating sa mga kontrata sa gobyerno. Kaya nga, di ba, kung pakikinggan nyo yung ibang congressman, sinasabi nila
nag-divest na sila sa kanilang kumpanya para lang mailayo yung kanilang sarili doon sa kumpanyang kanilang pinamamahalaan, di ba? Yung kanilang kumpanya. Pero ito bakit konsehal na? So government employee na yan, elected official na yan. Pero bakit nandun pa rin siya sa kumpanya? Bakit hindi yan napa-plug down ng ombudsman, ng DILG, ng DOJ, o ano pang mga government agency na may sakop pagdating sa ganyang sistema sa gobyerno. 'Di ba? Doon pala makikita nyo kasi meron ng conflict of interest. Pero bakit walang nagpa-plug down? In fairness, hindi lang sa panahon ni Bongbong Marcos, although mas naging talamak lang talaga ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, pero doon sa mga nakaraang pang mga administrasyon, bakit? Bakit hindi yan napa-plug down ng kung anumang agency ng gobyerno na sumasakop kung ito ba ay merong conflict of interest dahil nga ito yung mga elected official. Matindi. Flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang authorized managing Mayor na yan, ha? Tandaan ninyo, pinagbabawal sa batas yan. Even mayor siya pa rin ang managing officer ng saan ka nakakita nun sa Pilipinas, mga kababayan? Bawal. Diba? Tulad yan, paano nakalusot sa COA? Yan ang malaking tanong. Paano nakalusot sa COA yan? Na ang signatory ay elected official ng isang kumpanya na nakikipag-deal ng kontrata sa gobyerno. So diyan pa lang malinaw na merong conflict of interest. So paano nakalusot sa COA yan? Red flag na dapat yan. Kasi may conflict of interest na malinaw na malinaw. Pero yun nga, nakakalungkot, bakit hindi nakita yan? Bawal. Bawal. Nasa batas. Politiko ka. Pumasok ka sa proyekto na sa gobyerno. Ikaw ang mayor. Anak ng tutsang kalabaw yan. No? Katarantaduhan, di ba? Tapos ang may ganang pakulong ni Marcos, etong sila Pokis. Kagaguhan eh. officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit Nanalo. Tinalo niya isang Marcos na kritiko ni BBM. Ito kaaway ito ni BBM pero Marcos ito ha. Tinalo. Mantakin mo tatalong isang Marcos doon sa lugar nila. Ano nangyari yun? Tanong natin kay Chairman George Garcia. Alam mo naman yun si Himala. O, diba? Isa pa yan. Isang napakalaking nakakapagtaka na isang Marcos tatalunin dun sa baluarte niya mismo nang hindi naman Marcos. Kasi dynasty na yan sa Ilocos yung mga Marcos. So mahirap nang tibagin. Pero ito paano nangyari? Sabi nga ni Banat Baye, salamat po Commissioner George Garcia. Yung mga nananalo, kayang ipatalo. Yung mga talo, kayang ipanalo. Kitang-kita naman yan. Si Abante, yung Gabriela Party List, di ba? Nanalo ng 2 million votes yung Duterte Youth. Pero inilaglag ng commissioner ng COMELEC. Si Abante na hindi naman nanalo, tinalo ng isang politiko doon na tumakbo sa Maynila. Pero na-i-reverse. So, diyan yung makikita na talagang hinilot. So, nagsimula talaga yung, kumbaga, parang nagiging kalakaran ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, yung bending the law. So, talagang sinasakyan nila yung bending the law dahil sila na yung pinakamakapangyarihan ngayon. Pero mo, Marcos, tinalo ng hindi naman Marcos doon sa Ilocos. Kasalanan ba? Humingi ako sa'yo ng Himala. na pinsang buo siya ni PBBM.
Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Yan. 2016 hanggang 2025, 2016 hanggang, ayan, abot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos 8.8 billion. Wow. Mga kababayan, billion ito. Pag 8.8, so sabihin mo na i-round up na natin sa 9. Okay, 9 billion na proyekto. Ibig sabihin yan, 9,000 million. Ganon kalaki yun. Yung 1 milyon na nga lang. Ang hirap ng bayaran sa credit card. Ayan, 9,000 million. Kasi 9 billion ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. 2022 times 5. Ito hindi ho ito si Chavit lang. Bilyonaryo na, isang media na ang naglabas nito. Na talagang nag-times 5 yung kanyang nakuhang kontrata sa gobyerno. Kaysa 2016 hanggang Yan yung nagpapakita na talagang tinolerate, kinonsinti ni Bongbong Marcos yung mga magnanakaw sa gobyerno. Pero kung tutuusin naman, kung itong kontraktor na to maayos niya na i-deliver yung mga proyekto na dapat itayo, ibigay sa mga mamamayan, wala namang question dun Kahit sabihin mong 100 billion pa yung nakuha niyang proyekto, kung napapakinabangan naman yung mga proyektong itinayo, di ba? Kung sino man yung proponent niya, kung sino man yung nasa likod niya, wala namang question dun Tulad nila sa Davao, di ba? Kahit sabihin mong malaki yung naging proyekto doon, pero napapakinabangan ng mga taga Davao. At walang maitatago. Diba? Hindi nila ngayon masira si Pulong Duterte kasi nga nakikita yung proyekto. Pero dito, yan, napakatalamak niya, napakagahaman na. Almost 9 billion napunta sa isang contractor lang. Pero yung magkano kickback dyan sa 25%. Sinasabi di ba ni Saldico, may 25% na nakukuha si Bongbong Marcos for every contract. So ibig sabihin, total nyo na lang sa 9 billion na yan. Magkano ang nakuha dyan ni Bongbong Marcos kung totoo yung sinasabi ni Saldico. hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos Nung 2016 to 2021, that is more 5 years. Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron na ito 1.9. Ito yung mga panahon na alam naman natin, hawak nila ang Ilocos o mga congressman dyan, mga bata nila. Pero tingnan niyo yung susunod ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Gumamit pa ng ibang di ba? Wait, yeah. Yan yung ginagawa nila para makalusot joint venture di ba? Gumamit pa sila ng iba kasi siyempre nahiya pa sila kay siguro iniisip nila hindi atin itong speaker na ni Duterte. So, kailangan medyo palusutan muna natin. Di atin to. Pero nung 2022 na, tingnan nyo, garapalan na. Hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion dumoble na. Noong unang taon pa lang, pumalo na ng alaki. Ngayon, nung naging 2023 na, dumoble na. worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng... Yung kanina kasing almost 9 billion, kasama yung 2021, kasama yung 2016 to 2021. So kung tatanggalin mo yun, ito na daw yung from 2022 hanggang ngayong kasalukuyan ay 6.9 billion. So i-round up natin 7.
Ha? So 6.9. kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016. So, imaginein mo malayong malayo from the 5 years na hindi si BBM ang presidente at nung naging presidente in 3 years, ang laki ng nilobo. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Siguro, kumbaga sa bumabangka na dahil kung matapos na yung termino ni Bongbong Marcos, wala na siya magiging other source of income. Siyempre, alam niyo naman, kapag gahaman ka na, lulong ka na sa kapangyarihan, lulong ka na sa pera, talagang greedy ka na, sobrang greedy ka na. Lahat ng pwede mong pagkakitaan habang nasa pwesto ka, gagawin mo yan. So, lumalabas dito, ibabaon ni Bongbong Marcos sa utang ang Pilipinas bago siya umalis sa pwesto. So expect na natin pagdating ng 2028, pagpalit ng termino kung sino man yung susunod na presidente, bangkarote ang Pilipinas dahil naibulsa na ang budget ng buong Pilipinas. Tanga na lang ang magsasabing, it's a coincidence. Ano kayong sasabihin ni Auntie Claire? Ayan na Lumalabas na sasabihin niya, walang kinalaman si BBM dyan. Singhot pa ng utot. Yan naman ang ginagawa ng mga ngayon Singhot ng utot ni BBM. Tapos, ilalabas nila sa bibig nila, iba. Pero akala nila mabango, mabantot din. Parang nagkaroon ng utot sa bibig. Tama, mali. Hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08. Ito pa, meron pang JC08 builders talagang. Eto, sino naman to? Isipin mo yung pagiging garapal. Nagkaroon ng extension. Ano tong extension? Pakingge. Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Kita niyo yung katarantaduhan. Gago! Nag-extend. Para bagang sinabi, dagdagan pa natin. Ikaw na may-ari nito isang kumpanya na to. Dinoble yung kumpanya para doblede yung kikitain, di ba? Ganon katindi ang ginagawa nitong mga to. Again, hindi po ako nagsabi niyan. Hindi po ako nag-akusa niyan. Ang nag-akusa po niyan si Chavit Singson at Kumbaga sa puno na yung basket. Nagdagdag pa ng isang basket para punuan ng panibagong pondo. So, ganyan kagahaman, ganyan tinolerate, ganyan, sa Tagalog nun, pinakamalupit na Tagalog dun, kinonsinti ni Bongbong Marcos na magnakaw yung mga nasa paligid niya. Tapos sasabihin ni Manang Claire, walang kinalaman dyan si Bongbong Marcos, ang presidente. Paiimbestigahan nga niya yung mga korap dyan. So, paano niya iimbestigahan yung korap? Yung nagpapaimbestiga mismo, kinukonsider or kinukonsinte yung mga magnanakaw. So, paano papanagutin yan? Kung yung pagpapanagot, konsentidor. Hinayaan lang magnakaw yung mga magnanakaw sa gobyerno. ito naman report ng bilyonaryo. Tayo po ay hindi re-report lang, nire-reactionan lang natin yung sinabi ni Governor Singson at itong bilyonaryo na matindi talaga. Imagine niyo mga kababayan, ito ay may ebidensya. Asa na yung mga quote-unquote na anti-corruption kuno na mga kakampuet at mga teroristang makakaliwa? Asa na kayo? Ito, malinaw pa sa malinaw. Huwag na kayo magtitingin kung saan-saan. Pupunta na naman kayo Davao. Yung mga mga makakaliwang terorista, laging sa Davao nakatingin. Ayaw tumingin sa taas, lagi nakatingin sa baba. I mean ang baba, yung south, ha? Ganun eh.
Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon No. sa aming mensahe. Kung ayaw mong, dito ka na lang, magsalita. Sa ano ko, Mayor Alcid, ikaw ay malayang kontakin mo ako. Kung gusto mong banatbyofficial@gmail.com, kontakin mo ako kung nais mong marinig ang iyong panig. Ay paririnig natin ang iyong panig dito sa ating himpilan. Kasi inakusahan ka ni Governor Singson. Bata ka daw na BBM. Tapos itong bilyonaryo ay may nilabas namang mga ebidensya laban sa'yo. Ano masasabi mo dyan? We are open to your opinion. Basta itong sigurado tayo. Nga ang mga kakampuet. Nga ang mga nga talaga ang mga tinkyawa, mga kakampuit, mga loyalista, mga kaliwa, mga simpatizer ng NPA, hindi nila nakikita yan. Kasi ang focus lang nila, pabagsakin ang mga Duterte dahil kapag bumagsak ang mga Duterte, hayahay sila sa susunod na 2028 onwards dahil dudurugin sila ni VP Sara at ng mga Duterte kung makakabalik sa pwesto itong mga Duterte. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.